Yan, water dock, bakit bawal? Bakit bawal? Ito ang ilang sa mga katanungan na madalas sa tinatanong na ating mga tagapakinig. Kaya ngayong araw, sa unang segment, sa unang topic na tatalakayin po ng ating water dock sa segment na ito, Water dog, bakit bawal? water dock, bakit bawal ang paninigarilyo? Paano po bang pakipaliwanag? Paninigarilyo, cigarette, di ba? Nung bata-bata pa ako, dun sa pakete ng sigarilyo, merong warning ng tinatawag ng the Surgeon General, di ba? So, sabi doon, the smoking is dangerous to your health. A modern day cigarette, as of ngayon po, has about 600 chemicals, na itong 600 chemicals na ito, pag sinusunog po ito ng sabay-sabay, will produce about 7,000 toxins. And out of that 7,000, yung 70 will cause cancer. And itong one stick of cigarette, pag na-inhale mo po yan, will reduce your lifespan by 11 minutes. Ulitin ko po itong one stick ng cigarette, pag na-consume nyo po yan, will reduce, babawasan ang lifespan mo ng 11 minutes. So, ito po ay mga studies na ginawa. Well, pagdating po sa smoking po, itong mga chemicals na ito, several studies showed that smoking does not only affect the lungs, but it will affect your entire body. Okay? From yung buhok. Kasi pag ikaw yung naninigarilyo, yung usok, pupunta po dun sa ulo na niya kasi ang tendency ng smoke kasi is to go up air, hindi na pababa. At pag nalagyan niyo po yan, it may cause distraction dun sa health follicles, causing you to become bald. Okay? And aside from that, pagdating po sa utak, yung the primary ingredients of cigarette kasi, pag sinusunog yan, is number one, yung nicotine. Okay? Second is yung tar. Ang tar po kasi ginagamit po yan, parang asfalto po yan, ginagamit sa pag-repair ng kalsada. And then the third is yung carbon monoxide. Ang carbon monoxide po, siya po yung usok na lumalabas sa tambutso ng sasakyan, and it is very, very toxic. Aside from that, it will also produce yung tinatawag nilang hydrogen cyanide. At ang cyanide po, itong hydrogen cyanide, usually ginagamit po yan sa pagpatay ng mga daga. Okay? It is actually a pesticide. So, once na itong chemicals na ito napunta sa utak, ito po ay nakakasira ng utak, obviously. Cigarette will also affect yung heart. Actually, dun sa mga nagkakaroon ng heart disease like heart attack, coronary arteries, ito po ay attributed doon sa cigarette smoking. And once you smoke, there is about 30% na madadami talaga ang puso mo. So, please avoid it. Kaya usually ang mga profile ng mga in-atake sa puso ng stroke, sila po yung manginginom na habang umiinom, di ba? Hitit ng sigarilyo. And then after the drinking spree o kinabukasan, di ba? Is either heart attack or stroke ang abutin nila. Studies also showed that pagdating po sa baga, 25 times, ulitin ko po 25 times ang greater risk na kayo po yung makakaroon ng lung cancer when you smoke. So, smoking is really associated with cigarette smoking. Lately nga talagang marami ako nakikita mga lung cancer patients at pag tinamaan, hindi nila alam kung anong gagawin. And if you would ask them kung kailan sila nag-umpisa naninigarilyo, most of them will say they started at teenager pa. Merong 14, youngest yata na narinig ko was 12, di ba? At 12 lang, naninigarilyo na. And at 12 naman, hindi naman well-developed pa yung mga organs ng mga batang ito pagka-expose na kagad sa cigarette smoke. Okay? So, sana itong mga bata ngayon o whoever yung mga nakikinig would really take the necessary precaution as much as possible. Avoid itong mga nakakaalason na mga bagay-bagay sa ating katawan.
Cigarette smoke with all its toxins is also associated with some endocrine disorders. So yung mga nakakaroon ng mga hormonal imbalance, lalo sa women, kaya maaaring hindi sila nakakaroon ng anak. It will cause infertility. And in men, it is known to cause decrease in the amount and yung yung character ng kanilang quality ng kanilang sperm. Kaya it will lead them to be infertile. Another is yung siyempre yung cancer. You could develop cancer anywhere in the body, hindi lang sa baga. People smoking, they have the higher risk of developing cancer sa liver, sa mga ibang glands, di ba? Prostate, sa suso, ovary, pancreas, liver. Kasi itong cigarette smoke, as I mentioned earlier, creates about 70 carcinogenic substances. Ibig sabihin, carcinogenic will make you talaga prone to develop cancer. Now, dun sa mga naninigarilyo naman, it does not mean na kung yung family members nyo po ay hindi na naninigarilyo, sila po hindi makakaroon ng mga sakit na ito. Because studies show that even yung mga second-hand smokers, okay, ibig sabihin, pag yung usok ng sigarilyo na-inhale nila, they will also be affected. So kung talagang mahal nyo yung mga mahal nyo sa buhay, stop yung cigarette immediately. Wala naman sabi na ng iba, ay dahan-dahanin ko lang do kasi magkakaroon ako ng mga withdrawal symptoms. Lason na nga yan, unti-unti mo pang aalisin. Alisin nyo ng kagad-agad for your sake and for your loved one's sake din. And then, even dun sa studies show that yung erectile dysfunction, okay, sa mga kalalakihan, actually, most of the men, di ba, they are smoker. So, it will also affect yung ability for you to cause that erection. So, kung nakakaroon kayo ng erectile dysfunction, malamang po ang sanhi po niyan is also attributed to your cigarette smoking. Kasi ang cigarette smoking will also decrease yung blood supply to the organ, and ito po yung pinaka-basis ng erectile dysfunction. Okay, and some also dun sa mga peripheral artery disease. Ang ginagawa po ng nicotine dito sa ating ugat is palilitin niya. So therefore, hindi po maganda ang blood supply dun sa extremities. So maaari kayong makakaramdam yung tinatawag nilang yung numbness o yung mga pricking sensations dito sa inyong paa at sa kamay. Ito po ay sanhi ng sigarilyo. Okay, but overall, pwede kong sabihin that the worst thing that stick of cigarette can do to you is to reduce, diba, your lifespan by 11 minutes kada stick. Kaya mo na kung ikaw ay nag-uubos ng isang kaha, which contains about average of 20 sticks. I-multiply nyo na, di ba? 20 May times... isang oras yun, Doc. Ayan nga, 11, di ba? It's 220 minutes. Di ba? 222 minutes. Yes, So, matindi. malaking bagay yun. Paano About 2 hours mahigit. yung kakilala ko, 3 kahas ang araw. Matindi talaga. Kaya yun, di ba, yung joke ko dun sa mga may bahay, Aha. kung kayo po ay sick and tired Ang iyong asawa. ng isang asawa, di ba? Di ba, regular nyo araw-araw ng 3 litrong alak at saka 3 paketing sigarilyo. Mas mura yun kaysa annulment, Doc. Pero Doc, ito, dagdagan ko lang yun. Kasi meron kayo nabanggit na yung sigarilyo ngayong panahon ay mas matindi at mas delikado kumpara sa mga sigarilyo nung panahon. Yes. How is that, Doc? Okay, kasi nung panahon, itong mga cigarette is actually not cigarette, more of tobacco, di ba? Yeah, cigar. When I was a kid, I grew up dito kasi sa Northern Luzon. I used to see yung mga aged individual, di ba, kukuha lang nila ng dahon ng tabako, di ba? Opo, And they i-roll. roll it and then light it. Opo. Unlike itong mga modern day cigarette kasi is dumadaan sa factory. So kung ano-ano mga chemicals na nilalagay nila. Kasi ang toxins does not only come from the leaves. Ngayon, ang farming is done through administration of itong mga agriculture chemicals like pesticides, herbicides, di ba? Na hindi naman hinuhugasan itong mga dahon na ito bago ginagawang sigarilyo.
So, they could be part of yung chemicals added. Plus, yung effect ng yung wrapper, yung paper. Yung ginagamit nila. Oh, na Oo. pambalot. Okay? And then the filter itself. So, all these are made up of one or several chemicals. And yung nga, pag sinunog sabay-sabay, and tendency is when you smoke is to inhale. Lahat ng mga, kung ano man yung byproduct niyan in smoking. So, makukuha mo lahat yun. And then you would note that if you're a smoker, when you exhale, hindi yung single exhalation will remove all yung usok sa inyong baga. May maiiwan. May maiiwan, Opo. 'di ba? Ang clearing of the lungs is like yung pail of bucket, 'di ba? Kung yung balde ng maduming tubig, paglalagay mo ng malinaw na tubig po 'yan, hindi pwede 1-2 tabo lang para luminaw. Dapat maraming malinis na tubig bago luminaw po yung laman ng balde na 'yan. So, too with the lungs. So, alisin nyo na. Kaya bawal. Mga kaibigan, yan po ang ating bagong-bagong segment kasi ito po ang concept na may bawal. Kaya naman ipapaliwanag natin bakit. Water, Doc, bakit bawal? Tubig na purified ang dapat inumin.